All of you! Singal niya sa mga katulong na agad na humilera at tumayo ng tuwid. He stood like a ruler, pointing at his mates. Still never rushed? Any food of my sick wife? Even if she refused eating, monitor her the whole time. Singhal niya sa mga iyon at wala siyang pakialam kung marinig siya ng mga tao na nasa salas. Malayo naman ang kusina kaya lang parang dumadagundong ang boss niya. Yumuko ang mga kasambahay at noon siya napatingin sa mga platong inilapag ng mga iyon sa island counter na puno rin ng mga pagkain na ipinabili ng daddy niya. Ako na ho magdadala sa kanya, Lord Terrence. Ani Violeta na halos hindi makapag-angat ng mukha. Right, bilin sa kanya ni Fiona ay huwag niyang kagalitan pero kinagalitan niya. Parang kinurot na tuloy ang konsensya niya at nakaramdam siya ng habag. I'll do it. Just it. Medyo nabawasan ang taas ng boss niya at napatukod na lang siya sa counter nang magsipagbalikan sa pagkuha ng pagkain ng mga maids niya. Baby boy! Hey! Ana Belinda sa may likuran niya at hindi naman siya lumingon. Humawak ito sa balikat at pilit pa siyang inabot para mahalikan sa tenga. Oh, visit me baby Fiona. May I? Lambing ng mommy niya kaya tumango siya. Just a minute. She must rest. Hindi niya tinitingnan ng ina. Nabubuisit na naman siya. Nabubuisit siya kay Moana. Nabubuisit siya sa sarili niya. May problema ba ang baby ko? Lambing pa ni Belinda at hinimas pa ang ulo niya pero wala pa din siyang sagot. Pansin niya na nagtingin na ng mga katulong sa kanya. You have your dream in your hand. What else do you need, darling? I don't know. Tugon niya. Si Fiona. Gusto niya ang babaeng iyon at gusto niya kanya lang. Kaya lang paano kung tumulad iyon sa mommy niya at iwan siya. At that moment, he realized that being the mayor isn't the thing which could make him feel contented. He wants more than being a mayor. Noon, yun lang mahalaga at ang yaman niya pero ngayon ay hindi na. Nakuha niya lahat ng papeles at lahat ng gusto niyang nasa pangalanan niya. Pero hindi iyon ang tuluyang nagpasaya sa kanya. May gusto siyang hindi niya mapangalanan pero alam niyang si Fiona ang umpisa noon. She's the beginning but how will it ever end? God damn it. Pwede mo naman ako sumbatan anak kung ikagagaan ng loob mo. Bigla na lang na lumabas iyon sa lobby ng mommy niya kaya natingnan niya ito. How? He asked with so much bitterness. How, mommy? I don't even know anything. You've been keeping the truth for so long. I'm already 32 yet. I never knew what really happened to my parents. Just like that? You fell out of love? You too? Then maybe love isn't really real or it doesn't even exist. Dismayadong sabi niya rito pero parang duda na rin siya sa paniniwala niya. It does. Believe me, it does. Just open up your heart. Hinaplos ulit na Belinda ang panga niya. Umiling sa Terrence at bumuga ng hangin. I don't know. Dinampot niya isang babasaging plato ng crispy pata at saka iyon binitbit papaalis sa kusina. Nawala na siya ng gana na maglagay ng mga pagkain sa plato para sa asawa niya kaya iyong bandehado na ang dadalhin niya sa itaas. Ang dami-dami nang gumugulo sa isip niya at parang lalong sumikip ang mundo niya nang manalo siya. He's planning to take his wife with him but his father asked for Fiona to stay for a while at the Montefalco mansion. Kinagigiliwan na ng daddy niya ang misis niya at kung bata lang ang ama niya ay baka sinuntok niya iyon dahil iisipin niya na makikiagaw pa iyon sa akin niya. And he wonders. Davis divorced Terrence's mother but the old man is fantasized with a young woman as naughty as his old mommy. On his way to the room, he felt that someone's following him so he looked back to check who it was. May dalang bote ng alak ang daddy niya at bahagya itong itinaas nang makita niya. I'll wait for you in my office. I heard the way how you dealt with your mother and she doesn't deserve it. Son, she's my angel for all you know. Ngumiti ito ng konti bago naglakad ulit para yata pumunta sa opisina nito. Hindi siya kaagad nakakilos pero kahit na pagod na siya, gusto niyang makinig sa sasabihin ng ama niya. Lalo pa at iba ang timpla ng mga salita noon sa ngayon. Kaya lang handa ba siya? Sa tagal ng panahon na naghintay siya ng paliwanag at sumuko na lang siya dahil parang wala namang may gustong magbigay noon sa kanya. Bakit ngayon pa? Kung kailan halos uubanin na siya. Don't. I'm blonde. Anyway.
Kausapin mo na, baby damulag. Agad siyang napapihit ulit at nakasilip na mukha ng misis niya ang naiipit sa hamba at sa pinto ng kwarto. Nakikiosyoso na naman ito. Don't lose the chance. If chance is finding its way to you. Moments like this seldom happen. Akin na yung pagkain ko. Ngumiti si Fiona sa kanya at pinahaba ang braso para abutin ang pagkain. Saglit muna niya itong talitigan at makailan siyang kumurap. Maybe this woman is also my angel but John attracts me like a devil. Hindi na muna siya tumalikod. Pumasok na muna siya sa loob ng kwarto nila dala ang crispy pata. What else do you want? Terence rather asked his wife. Hotdog, pula. Nakangising bulalas nito sa kanya kaya pinanaliman niya ito ng mga mata. Hotdog? Hotdog niya, ayaw ba nito? Pilit niyang iwinaksi ang ibang pakahulugan niya sa hotdog. Hindi naman siya bastos mag-isip. Kapag sinusumpong siya ay hindi niya idinadaan sa utak. Idinadaan niya sa kanyang sandata. Hotdog is not healthy. Anya na lang, saka ito hinila sa kamay at pinaupo sa sofa. Sige, hindi na kasi ako nakakakain nun simula nang mapunta ako rito eh. Noon, halos araw-araw. Nalukot ang ilong ni Fiona. Noon, halos kasawaan ko na kasi parating yun na lang ng yun tuwing umaga. Minsan yun din sa tanghali tapos sa gabi. Ngayon na hindi ko na natitikman. Nakakamiss din pala. Parang tao lang. Nakaramdam siya ng mumunting awa rito pero agad iyong nawala nang sabihin nito ang mga huling salita. At sino namang impacto ang namimiss nito? You're not allowed to miss anybody else. Eat your food and take your medicine. We'll go together at the proclamation. No more talking nonsense. Inis siyang tumalikod. Sungot nito. Kailangan niya makasagap ng balita tungkol sa kung sinong Pilato ang namimiss ng asawa niya. Baka naman may secret affair ito sa Pilipinas na hindi nasagap ng kanyang investigator. Namimiss ko lang mga kapatid ko sa kayong star hotdog na pula eh. Agad siyang napalingon. Kaninong hotdog? Lumaki ang mga mata niya at nagtatagis ang mga bagang. He's jealous for petty sake. Kukurap-kurap si Fiona at nabitin sa era ang tangkang pagkagat sa crispy pata. Hotdog ni Mang Kulas. Langiya. Sa matanda ang hotdog na namimiss nito? Doon kasi kami bumibili ng hotdog sa Kakikiam. Kasi siya lang may malaking tindahan doon. Inuutang ko nga minsan ng hotdog niya eh. Kapag wala pa akong sweldo, ipinauutang naman niya minsan. May itlog pa. Inosenteng sagot naman ito at parang walang kamalay-malay sa nararamdaman niya. Who else hotdogs? Bumaba ang tono ng boss na Terence at napakibit-balikat naman si Fiona. Wala na. Kay Mang Kulas lang. Puntahan mo na si Daddy. Baka malasing na iyong mag-isa. Paalala nito habang nasa bibig ang karne. He sighed and nodded to release the tension in his chest. Thank you sa crispy pata, step bro. Love you. She giggled and smiled. Anong love you? What? Love you, kako? Kasi dinalan mo ko ng karne. Tila walang pakaalam na sagot na ni Fiona sa kanya pero para siyang pinagpawisan. Love you? Yes. Lalo siyang nabubwisit. I love you raw pero stepbrother naman. Dad. Nasundan ang salitang iyon ng buntong hininga. Nakaupo na ang ama ni Terence Cecilia at mukhang hinihintay na talaga siya. Hawak nito ang baso ng alak at ang isa naman ay nasa mesa. Waring naghihintay din sa kanya. Davis motioned the chair and so he occupied it, pursing his lips. Any plan for the proclamation? How's Fiona? She often gets sick. She's okay. I ordered Faustina early this morning to call the doctor and prescribe my wife some medicine. She's doing okay. About the proclamation, nothing so grand, Dad. Kibit balikat niya. It's better to expect less than to expect more. I and your mom talk and should come. We'll both be there. Anito kaya kamuntik pang umarko mga kilay niya sa narinig. That's a miracle. Iyon at ang unang beses na makakasama niya ng buo ang mga magulang niya. Kanina pa rin niya sinabi kay Belinda na naibigay na niya ang 100 milyon para sa usapan nila pero ngumiti lang iyon at wala namang sagot. He was expecting his mother to leave so soon. Ganoon naman iyon parati noon. Darating at hihingi ng kwarta tapos aalis na. Tumango na lang siya at hindi naman na iyon big deal. Sanay naman na siya na parating walang dumarating sa mga importanteng accomplishments niya sa buhay.
Great, Terence just said. Katahimikan ang bumalot sa sandali. Matapos niya yung sabihin, parang nakikiramdam din ang daddy niya kung magsasalita ba ito o hindi na. Hindi na rin siya umaasa na magpapaliwanag pa ito dahil ilang dekada na ba? Wala pa rin itong eksplanasyon sa kung anong totoong dahilan at naghiwalay ang mga ito at basta na lang ganoon. Terence, your mother is a good woman. Umpisa na ni Davis sa wakas pero agad na tumikwas sa labing niya. May mabuting babae ba na nalalalaki at masahol ay iwan ang anak para lang mangabit sa kung sino-sino? Really? He sarcastically asked. It was my fault. Ano to pero hindi siya sumagot. Saan naman kaya pupunta ang usapan nilang parang walang katotohanan? Hindi niya alam na dakilang sinungaling pala ang ama niya. Sino na ba talaga ang may kasalanan sa dalawa? Why are you telling this to me? I'm old. I've waited long enough. I'm tired and not interested anymore. Umiiling na sagot niya sa ama. Useless na rin iyon dahil lumaki na rin siyang hindi buo mga magulang. Wala namang magbabago pa kahit nakausapin siya ng ama niya. How many times do I have to tell you that I didn't become a disciplinarian just to always remind you what your fault is? More than enough. Tamad na sagot niya sa ama saka siya tumungga ng alak. Did you ever think that I don't love you because I was always so hard on you? Tanong pa nito pero hindi pa rin siya tumitingin sa daddy niya. That office had been his guidance office. He feels like a little boy again when he beats his classmates when he was still a kid. Of course, he was called to face the disciplinarian. Gustong-gusto niya iyon na gumagawa siya ng kalokohan para mapansin ng daddy niya. Ipatatawag siya at kagagalitan. He was happy. I know, you love my brothers. He bitterly replied. Ilang beses na niyang sinabi iyon sa tuwing tinatanong siya nito at ang kahuli-hulihang beses na nasabi niya ay parang 11 pa lang siya. From then on, his father never called him anymore. Terence. Bumuntong hininga si Davis at noon ni Terence sinulyapan ng ama. Mahal ko ang mami mo. Hindi siya masamang babae dahil ako nagtulak na gumawa siya ng ganoon. Umiwas din ito ng tingin sa pamamagitan ng pagyuko. I pushed her away. I couldn't tell her that she had to go away for the sake of your siblings. His siblings? Kunot-noo kaagad siya. Anong kinalaman ng mga pesteng kapatid niya sa panlalalaki ng mommy niya? Now that you're old? Now that you're the father of Dublin? I believe that it's time to let you know to test your patience, to test your credibility as a man. How would you deal with the truth that was hid for so long? Malamlam ang mga matang itinunghay sa kanya ni Davis at kumurap lang naman siya. What do you mean? Mas pinili ko mga anak ko kaysa sa mami mo. His father said without a blink. Agad na nagtagis sa mga bagang niya at agad din na sumikip ang dibdib. Bakit? Bakit kailangan nitong mamili? Sa pagkakaalam niya ay kasal ang dalawa at legal naman siyang isang Montefalco noon nang ipanganak siya. Mabait naman sa kanya ang Auntie Viana niya na unang asawa ng kanyang ama. Yumuko bigla si Davis at nahihiling. 2 of your brothers said that they'd commit suicide if I would never sue your mother away. Nasa boss dito ang pagsisisi, ang lungkot at ang pait. Para itong hindi ang kinikilala niyang ama sa buong buhay niya. Ibang pagkatao ang meron ito sa mga oras na iyon at hindi iyon ang mabalasik na si Davis Montefalco. That's so unfair. Namuo ang gabundok na bara sa lalamunan ni Terence at natunggan niyang alak na nasa bote. Kumukurap siyang humugot ng malalim na hininga dahil sa kanyang narinig. His heart is tightening, jaws locking. Mga demonyo ang kapatid niya. I chose what I think was right back then. Malumanay na dugtong ng daddy niya na agad na ikinasikdo ng kanyang galit. His eyes flew to his father and gritted his teeth. You chose what you thought was right, Dad? Tila mapang-uyam na sagot niya. You chose to let me grow up without a mother figure. You chose to let her go all because of your asshole sons. Puno ng hinanakit na sumbat niya rito at agad din na bumalasik ang mga mata ni Davis. Terence could see a mirror of himself sitting opposite him. Terence! Saway nito sa kanya pero hindi siya nito matitinag. You were afraid to lose my stupid brothers?
but wasn't bothered to let your youngest son grow up without his mom? Iyon ba tama? Daddy, you tolerated my brother's craziness. That's the truth. Now don't tell me all of these dumb things. Expecting me to become a better Montefalco because in the first place, you taught me how to become like this. Sinigawan niya si Davis at napatigil lang siya ay nang bumukas ang pintuan at marahan na pumasok doon ng ina niya. Tumingin iyon ng direkta sa mga mata niya at inilingan siya. If he once felt anger towards his mother, that moment is different. Nakaramdam siya ng awa sa sarili niyang ina. His father pushed his mother to become rebellious, or maybe just like him. She was in need of attention. She's in need of love. Sinabi ko na huwag mo na sabihin para hindi na magulo pa, Davis. Nangangatalambos na Belinda nang tingnan at pagsalitaan ng ama niya. Sumuko rin naman ako kaya kasalanan ko rin ito. Her voice cracked. Tuluyan iyong napaiyak at yun ang unang beses na nakita niyang humagulo lang ina niya sa harap niya. It's more than when she was inside his office weeks ago. Sinukuan kita kasi hindi ko na kaya. Umiiyak na dugtong pa ni Belinda. Inilang hakbang ni Terence ang distansya nila mag-ina at agad na niyakap ito. Masayahing babae ang mommy niya at kahit pigil niya ang sarili na masaktan, ina pa rin talaga ang tingin niya rito kahit na wala siyang galang. Hush! Pagpapatahan niya kay Belinda na sumubsob lang ang mukha sa dibdib niya. Huwag ka na magalit sa daddy mo. He's still your father. Of course, he chooses sons of his own flesh and blood. But he must have protected you. Muli niyang tinignan ang daddy niya na nakayuko. You don't know how much it killed my heart, Terence. You don't know how much it hurt me. Seeing the woman that I love tried to seek love in the arms of other people. Or worse, other men. You don't know how painful it is to choose between my wife and my firstborn children. Umiling si Davis sa mga kahuli-huling salita na sinabi sa kanya at siya ay umigting lang ang mga panga. Tumingin siya sa kisame para itago ang mga luha sa mata niya. May punto rin naman ang daddy niya. Kung siya man ang malagay sa alanganin, ano nga ba naman ang gagawin niya? Ang lahat ng pagdurusa ng mommy niya sa piling ng daddy niya ay kasalanan ng mga siraulo niyang kapatid. Bumaba ang tingin niya sa sariling ina dahil sa mga peste niyang kapatid. His father thought his mother to do the stupidest things in life because she felt that she's kinda useless and unloved, unwanted. Hinalikan niya si Belinda sa tuktok ng ulo at lalo itong napahikbi. Lalong yumakap sa kanya. He couldn't imagine those times when she was all alone and had no one to comfort her. No comfort zone at all. He was so young back then. He was not aware what was happening around him. Was it Lambert? Was it Josh? Were they my stupid brothers who told you to disown my mom or else they'd kill themselves? Dad? Sila ba? Sa mga oras na iyon ay mas hari ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa sarili niyang ama. Igaganti niya ang ina niyang nasaktan at simula sa mga sandaling iyon, wala nang pwede magtaboy sa mommy niya. Wala na kahit na isa. Kung nalaman na niya noon pa, sana hindi na niya binastos pang kaisa-isang babaeng nagluwal sa kanya bilang tao. He has fault too. He judged her without trying to know the whole truth. And he had proved one thing. Kayang sukuan ng nanay niya ang tatay niya pero hindi nito kayang sukuan ng sariling anak na kahit paulit-ulit niyang bastusin at pagsungitan ay sumusulpot pa rin. Control yourself. Isa ka ng mayor, Terence. Davis reminded him and still sounded a bit authoritative, but he's more superior to his father. Being a mayor doesn't have something to do about my mother's feelings. Igaganti ko ang nanay ko sa paraan na alam ko. I will let them realize that I'm no longer that little boy inside that crib who was left behind by his own mother because of their crazy thoughts. Suicide isn't enunciated. God, it's being committed. Itinigal ni Terence ang ina niya sa sarili niyang katawan at matatalim pa rin ang mga mata niyang nakatingin sa ama niya. Tigis ang suntok sa mga panga ng mga kapatid niyang makasarili ay masaya na siya. Kahit ganoon lang, kahit nakulang pang kabayaran ang sakaling basagin man niya mga bungo ng mga iyon. Kulang pa iyon sa lahat ng sakit na naranasan ng nanay niya kung paano itong napariwara ang buhay.
para lang makahanap ng pagmamahal na dapat ay amay niya ang nagbigay. You never fought for your angel, Dad. You were damn wrong for that. I guess you're not really an authoritarian or even a disciplinarian. You? He pointed at his father. You made them stubborn. You tolerated them instead of reminding them that they were being selfish. Sinira mo ang buhay ng mommy ko. Sinira mo ang buhay ko. I and my brothers are even now, but I'll make them feel less. Tumalikod siya at kuyum ang mga kamao. Bibi ko! Anak! Pigil ni Belinda ang braso niya pero iwinaksin niya iyon. Sa kanya tinignan ang mga mata nitong wala ng bigat kahit lumuluha. This is for you. He told her and even touched her cheek. Davis, pigilan mo itong anak mo. The old woman snapped and faced his father but his old man remained looking at him, staring at him. Nagtinginan silang mag-ama at bumuntong hininga ito kapag kuwan. Let him. Imnuwestra noon ang pintuan kaya napapapadyak sa Belinda sa kinatatayuan. My God! She cried. Sira ulo! Singal nito kay Davis na kumamot lang naman sa kilay. Just stay here, Belinda. Ano yun naman at tinanguan pa ang ina niya. Terence smirked and turned his back. Now, that's love. He has permission. Pwede niyang patayin ng mga kapatid niya na parang gumamit ng iisang bato sa 3 ibon. Selfishness ruined his life. His mom's life and his dad's happiness. Now, it's payback time. Ma'am Fiona! Gimbal siya na biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at kahit na nasa nguso niya ang sinlaki ng kawali na crispy pata, ay napatangan siya sa katulong na humahangos. Si Lord Pogi! Tutup ni Ophelia ang dibdib at para itong mamamatay nang wala sa oras. Hindi ako doktor. Doon ko sa ospital ate kung inaatake ka sa puso. Natataranta siyang napatayo, bit-bit ang karne. Malangis ang uso niya pero wala siyang pakialam dahil baka mamatay si Ophelia sa loob ng kwarto at mapagbintangan pa siya. Halika, hindi ko inaatake. Si Lord Terence, inaatake ang dalawa niyang kuya. Baka magkamatayan sila. Ano? Lalong nagimbal si Fiona at nagmamadali siyang tumakbo kahit na nalulula siya. Bakit naman nagpapambuno ang mga barakong kalabaw? Nanalo na nga si Terence sa kandidatura nito. Ano bang nangyari? Dahil ang alam niya ay nag-uusap yun at ang Daddy Davis sa Lonia. Kaya bakit may jumbaga na nagaganap? Mga kuya raw? Madadehado ang damulag dahil mag-isa lang iyon. Kailangan nun ng kakampi. Hindi siya papayag na maapi ang stepbrother/husband niya. Bilisan mo, Ate Ophelia! Diliin niya at saka napatalon siya ng tuluyang maiwan niya ang babaeng humihingal. Hindi na niya ito nahintay at tinangka niyang sumakay sa elevator pero may pumigil sa braso niya. Leave this house! Parang pusang handang mangalmot ang mga mata ni Moana habang nakatingin sa kanya. Lumabas na ang tunay na kulay ng bruha. Bakit? Ikaw ba may-ari nito? Lumayas ka sa harap ko kung hindi baka makalimutan kong ate mo ako. Hahampasin kita ng crispy pata. Banta niya rito at hindi naman ito nakahuma. Agad niyang tinalikuran ng dalagang desperada saka siya sumakay sa lift. Pagkabukas ng pintuan ay tumitiling sa Belinda ang nakita niya. Parang ginawang boxing ring ng 3 magkakapatid ang buong salas na parang 1 hektarya ang laki. Baby ko! Umiiyak na sigaw ng biyanan niyang babae at nakatayo naman sa tabi noon si Davis. Parang nanonood ang laban ni Manny Pacquiao habang niyakap ang dating asawa na hindi matigil sa pagbiksi. Lumipad ang mga mata niya kay Terence na inundayan ng suntok na isang malaking lalaki na si Josh sa pagkakakilala niya. Hawak naman ni Lombard ang mga braso ng asawa niya sa likod at parang madedehado. Tumingin siya kay Leander na nakatingin sa kanya. Parang uusli ang puso niya sa lakas ng kabog noon. Bakit walang tumutulong? Bakit ganoon? Tinanguan siya ni Leander saka siya kinindatan kaya sinamantala niya ang oras para makalapit sa nagsusuntukan. Hindi titigil ang mga iyon kung walang pipigil. Bitiwan mo ang asawa ko, Lechika! Singhal niya sa matandang kapatid ni Terence at hindi na siya naghintay ng pagkakataon. Hinampas niya ng crispy pata sa mukha si Lambert at agad itong napabitaw kay Terence. Umiiling na sobra ang lalaki na parang nahilo yata. Diyos ko, Fiona anak! Umalis ka dyan! Tili ni Belinda na lalong humagulhol pero hinampas pa niya na isa si Lambert. Jesus!
Usal ni Terence nang makita siya at iisa ang pasa nito sa muka, sa may labi lang, samantalang parang buong muka ni Lambert at ni Josh ang parang sinabugan ng mouth pinatubo. Suntukin mo na! Utos niya sa mister niya na agad naman na bumuelo para undayan pa ng suntok sa muka si Josh. Humahangol siya at walang habas naman niyang hinambalos ng crispy pata si Lambert na kahit ang laki-laking tao ay hindi sa kanya makahuma. Naunahan niya ito kanina at nasapul niya sa mata kaya yata hindi na nakabawi pa. Hindi niya alam kung matatawa ang mga nandoon o mabubwisit sa kanya. Natural na gagamit siya ng armas at pata ang katapat ni Lambert. Lalaban ka pa, Kuya Lambert? Masyado kang mapang-api. Huwag niyong inaapi ang baby damulag dito. She snored, fuming mad in rage. Sunod-sunod ang pukpuk niya sa dibdib ng bayaw at kahit sa panga ay hinahampas niya. Bitch! Singhal noon sa kanya at pinandilatan siya ng mga mata at noon siya na alarma. Lambert! Parang kulog na umeko sa kabuuan ng salas ang boses ni Davis na nagbabadya kaya napalunok siya. Umikas ang kamay na lalaking kaharap niya na halos magpantay sa taas ni Terence. Naumit si Fiona at naparalisa. Pihadong tanggal ang ulo niya kapag sinampal siya nito kaya napapikit na lang siya pero may umakap sa kanya at itinago siya. Malalaki ang braso na iyon at matitigas at mukhang kay Leander ang mga iyon. Nakarinig na lang siya ng lagapa kaya napapasinghap siya. Damn you! Mura na lalaking nakayakap sa kanya at hindi si Leander ang may boses na ganoon. Bago pa siya makakilos ay naramdaman niya ang pagkalas dito sa kanya at sumunod doon ay ang panlalaki ng mga mata niya nang hawakan ni Terence ang kamay at braso ng kapatid at walang pangingiming iniikot. Lumagutok lang ang mga buto ni Lambert at sunod doon ay umatungal na ng sigaw ang lalaki. Nakagat niya nang wala sa panahon ng crispy pata at parang titirik ang mga mata niya sa nakikita niyang balasik sa mukha ni Terence habang nakatingin sa kanya. He's so devilishly gorgeous. Not my wife! Pabalyan nitong itinulak ang sariling kapatid at noon na iyon dinaluhan ng mga tauhan at ng mga nakababata pang mga barakong hindi nakialam sa away magkakapatid. Away lalaki. Kinlig ata siya. Mataas ang hinga ni Fiona. Ano naisip niya at nakasali siya doon? Away iyon ng pamilya. Syunga. Ayaw kasi niyang maagrabyado na naman si Terence. Parati na lang itong api. Kaya parang parati na rin na ampalaya ang mukha kaya sumaklolo siya kahit wala naman siya sa katiting ng lakas ng mga Barako boys ng Montefalco. Pwedeng mahimatay? Tanong niya na halos hindi pa maintindihan dahil sa pata sa bibig niya. At talagang hinayaan niya ang sariling katawan na manlupaypay habang nagkakagulo ang mga tao sa aksyon na nasaksihan pero sinambot siya ni Terence. Napatitig siya sa magaganda nitong mga mata. Spit that! Lukot noong utos ng asawa niya sa kanya kaya binitawan niya ang pata na luray-luray na. Fiona, are you okay, sweetie? My God, bakit ka nakilaban, iha? Kung nasampal ka ni Lambert. Hinaplos ng babae ang noo niya at mangiyak-iyak na naman iyon. May crispy pata naman ako, Mi. Don't worry, I'm okay. Tutup niya ang dibdib dahil humahangol siya. Para siyang nabinat dahil sa bakbakan hanggang sa tuluyang umangat ang katawan niya sa sahig at buhat na naman siya ng mister niya. She realized that she was still wearing her sexy night dress and just her black undies. No bra at all. Dinaig niya si Darna sa attorneya. Dinaanan nila sa Davis na nakatanaw sa pintuan. Waring nag-iisip. Daddy, sorry po kung nahampas ko ng patas Kuya Lambert. Kasi dehado na pong asawa ko. Hingi pa niya ng tawad sa matanda na napatingin sa kanya. Dehado? Halos basag na mga mukha ni na Josh at Lambert. Dehado pa ba sa Terence sa lagay na iyon? Tumawa matanda at ngumiti sa kanya ng konti. Never mind, Fiona. Forgiven. Lumawak ang ngisi niya. Nakabawas iyon sa bigat ng kanyang konsensya. Forgiven also, Dad. At least, you made me feel that I am also your son. That was for me and my mom. And for your pain as well. Ani Terence sa ama na yumuko at tumango. Wala siyang naiintindihan. Sana naman ay may nagkwento sa kanya kung ano nangyari. I will get us back. I will get something for the both of you. Natatarantang pumihit sa Belinda at hindi alam kung saan pupunta. Hanggang sa dumiretso yun sa daan papuntang kusina. Tuloy-tuloy naman siyang binitbit ni Terence papunta sa elevator at doon sa loob siya, nagpumilit na makababa. Ano ba yun? Ba't kayo nag-aaway?
Saka salamat sa pagsalo mo sa sampal na dapat ay sa akin. Salanan ko naman dahil ginamit kong gloves ang crispy pata. Masakit kaya yun? At hindi matanggap ng kuya mo na pata lang ang katapat niya. She twisted her hips and pursed her lips. Terence chuckled and shook his head. Bigla na lang nito ipinulupot ang braso sa batok niya at marahas siyang kinabig. She wasn't expecting it. He kissed her head and sighed there. No, Theo. Next time, stay away from trouble. Let me, and don't involve yourself. Ay, ayoko. Siyempre, pretending wife ako. At yung kanina, totoo yun. Hindi ako nagkukunwari. Talagang tutulungan kita kahit na masampal pa ako. Nananakat pala siya ng babae, no? Parang binundol ulit ng kaba ang dibdib niya. Kinalaban niya isang Lambert Montefalco. Stupida talaga siya. And next time, don't. You get me? Hinawakan ni Terence ang buhok niya para itingala siya kaya napangiwi siya pero ang iwi ay may halong kakaiba. Lalo na nantitigan siya nito sa mata. Get me? He repeated and she had nothing to do but nod. Hindi iyon totoo. Sa oras na makita niya itong nagigipit ulit, sasakluluhan niya pa rin ito. Say it. Terence demanded after a while. Nakabukas na ang pinto ng lift pero hindi pa rin ito kumikilos para lumabas. Get you. Mahinang sagot na lang niya. Her hand moved to his bruise and touched it. How could he have only one while his brothers have almost had their faces destroyed? And he really broke Lambert's arm. Binali mo siko ng kuya mo. Paano yun? Napatigil siya sa pagsalat sa labi nito nang hawakan ni Terence ang kamay niya. He sighed and looked straight ahead. Poor Evan. He broke my heart for decades, while the cast would only last for several months to fix his broken arm. That's still quite not fair, but at least I made him feel pain. But yun, iiling-iling siya kaya tumingin ito ulit sa kanya. Dapat hindi mo na iniisip na gumanti pa, kasi hindi naman natutulog ang Diyos. Sa susunod, mas dapat mo isipin ang mga reputasyon mo kaysa sa galit at sama ng loob. Hindi ko alam ang storya pero naniniwala ako na mali pa rin ang ginawa mo. Pangaral niya rito at parang hindi ito sang-ayon pero hindi naman kumontra. Terence looked at her face again, has that kinky stare. And you were right for hitting him using your crispy pata? Napatakip siya sa labi saka humagikik. Mali rin. Kaso baka mapuruhan ka kaya rumesbak ako. Di ba nga sumumpa ako? Sa bugbugan man o sa suntukan, walang iwanan. Binaningkitan niya ito ng mga mata at tumaas lang ang sulok ng labi ni Terence. You said it. Prove it. Hamon ito sa kanya kaya umawang ang labi niya pero agad itong bumaloktot at dila ang sumalubong sa nakaawang niyang mga labi na pakaramdam niya ay malangis pa, pati palibot ng bibig niya. Kung siya lang ba? Bakit hindi? Kaya lang hindi naman siya nito mahal at may mahal itong iba na aali-aligid pa rin sa mansyon. Di niya alam kung saan siya dadalhin ang tadhana o ang nararamdaman niya para rito. Pero kung tuluyan sila maghihiwalay at totoong hulog na siya rito, may dadalhin siyang magandang alaala ni Terence na hindi malalaman ni numan. Anak.